Ano ang lab-grown meat? Ang lab-grown meat ay isang uri ng cell-based meat. Ang cell-based meat ay isang artificial na karne o laman na pwede makain. Ginagawa ang cell-based meat mula sa totoong karne ng hayop. Dinadala ito sa laboratorio at doon ito pinaparami. Bakit interesado ang mga tao na pag-aralan ng cell-based meat na gawa sa laboratorio? Marami ang dahilan kung bakit interesado ang mga scientists sa pag-develop ng makabagong paraan na ito. Una sa listahan ay pera. Tiyak na magiging interesado ang mga tao, lalo na ang mga mayayaman kapag nalaman nila na mayroong ligtas na paraan para mabusog at hindi na nila kailangan pang pumatay pa ng hayop. Pangalawa sa listahan ay ang animal welfare concerns. Sa panahon ngayon, nagiging malapit na ang mga tao sa hayop, lalo na kapag nakikita nila ang mga cute animal videos sa internet. Tumadami na din ang mga tao na naaawa sa mga hayop, lalo na kapag nakikita nila itong kinakatay. Pangatlo sa listahan ay ang environmental impacts. Ayon sa mga eksperto, patuloy ang pagtaas ng mga wastages, polusyon o kalat ng mga tao. Partikular na dito ang mga kalat o polusyon na binubuga ng mga kumpanya na nagfa-farm o gumagawa ng pagkain. Binibenta na ba ang cell-based meat o cultivated meat ngayon? Sa kasalukuyan, ayon sa petsa ng pag-upload ng video na ito, ay mayroon ng mga establishmento na nagbebenta ng cell-based meat. Maraming bansa na din na nagiging interesado at inaaprubahan ng kanilang gobyerno ang pagbebenta ng cell-based meat o cultivated meat na galing sa laboratorio. Ano ang potensyal na panganib ng pagkain ng cell-based meat? Magiging zombie ba ang mga tao na kumakain ng karne na walang kaluluwa dahil gawa ito sa laboratorio? Sa kasalukuyan ay hindi pa sapat ang mga impormasyon na nakakalap patungkol sa long-term health effects ng pagkonsumo ng cell-based meat. Mas tipid ba ang cell-based meat kumpara sa tradisyonal na pagfa-farm? Sa kasalukuyan, habang bago pa lang mga teknolohiyang ito, ay mas mahal pa ang paggawa ng cell-based meat kumpara sa tradisyonal na pagfa-farm o pagkatay ng mga hayop. Laging tatandaan na kapag bago pa lamang ang teknolohiya ay talagang mas mahal pa ito. Tulad ng mga unang labas na cellphones noon ay talagang napakamahal pa ng mga ito. Ngunit kapag lumipas na ang panahon ay dumadami na din ang nagbebenta ng produkto at nagmumura na din ang presyo nito. Ano ang potensyal ng teknolohiyang ito sa hinaharap? Maaaring maging maganda ang potensyal ng teknolohiyang ito, partikular na ang pagbawas ng polusyon dulot ng tradisyonal na pagkatay sa mga hayop. Kung ako ang inyong tatanungin, ang sagot ko ay bakit naman hindi? Kung talagang napag-aralang maigi at ligtas ang pagkain ito, ang alternatibong paraan na ito ay isang magandang daan upang hindi na kailangan pang kumatay pa ng hayop. Patuloy ang pag-angat ng teknolohiya patungkol sa mga electronics at mga computer. Hindi ba panahon na rin para baguhin natin ang mga makalumang paraan tulad ng pagkatay sa mga hayop para lamang mabusog? Sa kabilang banda naman ay mayroon din mga nagsasabi na ang pagpatay sa mga hayop at halaman ay isang normal na proseso at walang dapat ikaabala. Talaga namang nakakaaliw at interesting ang mga scientific breakthroughs sa panahon ngayon. Kayo, ano ang inyong opinyon patungkol sa pagkain ng karne o meat na gawa sa laboratorio? Comment ninyo sa baba ang inyong palagay at mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.